يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, unang sa lahat ako'y nagpapasalamat, pumupuri at tumadakila kay Allah subhanahu wa ta'ala. At sa video ito, ating alamin ang hadith patungkol sa Zakatul Fitr na inulat ni Abdullah bin Umar radiyallahu anhuma na kanyang sinabi na inobliga ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang Zakatul Fitr sa'an min tamrin aw sa'an min sha'ir. Sabi dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, inobliga ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang Zakatul Fitr. Ano itong sa'? Ito yung gatang. Isang gatang mula sa tinatawag nating dates at isang gatang mula sa sha'ir o kaya naman tinatawag nating mga trigo. So itong mga uri ng pagkain na pangunahing pagkain ng tao, dito nakukuha ang tinatawag nating Zakatul Fitr. At dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-abd, o sinabi dito ni Abdullah bin Umar, inobliga ng propeta sa isang alipin, sa isang malaya, ibig sabihin hindi siya alipin, at sa isang lalaki, sa babae, sa bata, sa matanda, mula sa mga Muslim. So ibig sabihin mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na wala itong pinipili, bata, matanda, alipin o malaya, babae o lalaki. Obligado kapag ikaw ay isang Muslim, obligado sa iyo na ikaw ay magbigay ng Zakatul Fitr. So ang hadith na ito, sabi dito, wa amara biha an tuadda qabla khurujin nas ila salah. So sabi dito na inutos ng Propeta sallam na ibigay itong Zakatul Fitr bago pa man lumabas ang mga tao patungong pagdarasal ng Eid. So ibibigay na yung Zakatul Fitr. At ang hadith na ito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, isa itong patunay na kung saan obligado ang pagbibigay ng Zakatul Fitr sa mga taong nabanggit natin sa hadith. Una, bata man siya o matanda, obligado sa kanya na siya ay magbigay ng Zakatul Fitr. Babae man siya o lalaki, obligado pa rin sa kanya ang magbigay ng Zakatul Fitr. Malaya man siya o isang alipin mula sa mga Muslim, ibig sabihin kahit na siya ay alipin, ay kailangan niya pa rin magbigay ng Zakatul Fitr. At ganun din, sabi dito, sa isang malaya. So hindi siya alipin, obligado sa kanya ang magbigay ng Zakatul Fitr. Bakit inobliga sa atin ang pagbibigay ng Zakatul Fitr? Sabi dito, tuhratan lis-saim mimma yukaddir sawmahu wa yanqus thawabahu. Sabi dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam na ito ay bilang paglilinis sa isang nag-aayuno mula sa mga bagay na kung saan naging dahilan ng pagkabawas ng kanyang gantimpala sa kanyang ginagawang pag-aayuno at kung ano pa mang mga bagay na hindi kaaya-aya na kanyang nagawa sa kanyang pag-aayuno. At ganun din, wa tu'matan lil masakin, at ito ay bilang pagkain para sa mga mahihirap dahil ang Zakatul Fitr ay ibinibigay sa mga mahihirap, at hindi lamang ito mula sa mga mahihirap na nagbibigay, kundi mga mayayaman ay obligado din na magbigay dahil walang pili doon. Babae, lalaki, bata o matanda, alipin o malaya. So kabilang dito yung mga mayayaman sa mga malaya dahil dahil hindi sila nasa ilalim na antas ng lipunan. So sila ay mas obligado na magbigay ng zakat. So dito binibigay ang Zakatul Fitr, sabi nga natin, bago pa man pumasok bago pa man lumabas ang mga tao patungong lugar ng kanilang pagdarasalan ng Salatul Eid. At ang Zakatul Fitr mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mula doon sa hadith na nabanggit na isang gatang ito. Isang gatang mula sa pangunahing pagkain ng mga tao. Kung sa atin sa Pilipinas, ito ay bigas. So tayo ay maglalabas o magbibigay ng Zakatul Fitr mula sa bigas.
at kailangan na ang bigas na ating bibigay ang magandang klase. Hindi yung pangit na klase ng bigas ang ibibigay mo, hindi. Dahil hindi ituro ng Islam ang pagbibigay ng ganitong klase ng pagkain sa iba. At dito mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, hindi lamang bigas, maaaring ito man ay dates. Dahil sa bansang Arabo, kanilang paunahing pagkain din yung dates. O kaya naman mula sa trigo, mula sa tinatawag nating pasas, o kung ano pa mang pangunahing pagkain ng lugar. So itong Zakatul Fitr ay nagmumula sa pagkain na ating pangunahing pagkain sa ating lugar. At hindi ito ibinibigay na pera. So hindi pera ang ibibigay mo, kundi ang ibibigay mo ay pagkain. At dapat maging tiyak ka na ang iyong binibigyan ay karapat-dapat na iyong bigyan ng Zakatul Fitr. At hindi mo siya binibigyan dahil sa meron ka lang pansariling interest o kung ano pa man ang iyong layunin sa iyong pagbibigay sa kanya, o palagian mong binibigay ang iyong Zakatul Fitr sa kanya. So dapat malinis ang ating layunin sa ating pagbibigay ng Zakatul Fitr, at kailangan na matiyak natin na ang tatanggap ng Zakatul Fitr ay kabilang sa mga taong karapat-dapat na tumanggap nito. So dito mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ito ay pinapaalam sa atin na kung papaano natin ibibigay ang Zakatul Fitr, kung kailan natin ito ibibigay, at kung kanino ito obligado ang pagbibigay ng Zakatul Fitr. At sabi din dito mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, na sunnah na magbigay din ng Zakatul Fitr sa isang pinagdadalang tao. So ibig sabihin, halimbawa ang isang nanay ay may dinadalang tao, ibig sabihin buntis ang isang babae. So kung siya ay magbibigay ng Zakatul Fitr para sa kanyang ipinagbubuntis, ito ay sunnah. Ito ay sunnah kapag siya ay o yung bata na sa kanyang sinapupunan ay umabot na ng 4 na buwan. 4 na buwan. So sunnah para sa kanya na magbigay ng Zakatul Fitr para sa kanyang dinadala o sa kanyang pinagbubuntis. So inshallah mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, nawa ay napulutan natin ng aral ang video ito patungkol sa Zakatul Fitr. At hanggang dito na lamang, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.